Jody Santa Maria, RC may paalala sa mga botante. Future natin dito ang nakataya. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Para sa mga kabandera nating botante dyan, kilala nyo ba talaga kung sino ang mga iboboto nyo sa darating na 2025 midterms election? Dahil dyan may ibinanderang paalala ang award-winning actress na si Jody Santa Maria at ang content creator na si Archie Larga. Sa pamamagitan ng ex or dating Twitter noon, sinabi ni Jody na dapat kilatasin at piliin ng mabuti ang mga nais ihalal sa palapit na eleksyon. My morning thought, we may not have control over who runs for public office, but our strength lies in wisely choosing those deserving of our trust. Caption pa ng actress. Anya pa, make informed choices. Pinaaalahanan naman ni RC ang kapwa content creators na mag-research muna bago mag-endorse ng nais nilang kandidato sa gobyerno. Sa mga content creators na makakakuha ng inquiry to endorse a certain political candidate, please do your research first. Alamin nyo ang mga plataforma ng mga kandidatong ito. Wika niya pa sa expose. Dagdag pa niya, let's be responsible content creators. Don't do it just for money. Future natin ang nakataya dito. Giit pa ni Archie. Kasunod niyan ay nilinaw ng content creator na hindi siya mag-i-endorso ng kandidato dahil sa pira, ngunit dahil sa kanyang paniniwala sa kanilang plataforma. Personally, hindi ako magpapabayad para lang i-endorse ang isang kandidato. Kung may nakita man kayong post ko about a certain political candidate, it's because naniniwala ako sa kakayahan ng kandidatong ito at sa kanyang plataforma, yun lang po. Lahad pa niya. Ilan lamang sa mga celebrities na nag-file ng certificates of candidacy ay sina Philip Salvador, Marco Gumabaw, Ian Perez, Inso Pineda, Diwata at ang content creator na si Rose Martan. Tatakbo rin sa 2025 elections ang ilang kilalang personalidad na may karanasan na rin sa politika, kabilang na sina Arjo Ataydi, Richard Gomez, Jojo Revilla, Lani Mercado Revilla, Losie Torres Gomez, Yul Servo at marami pang iba. At sa kabilang banda, Julia Montes may patama sa mga taong sinisiraan siya. Sino kaya ito? Paano ba naman kasi gagaw pansin ang tila pa blind team niya na tungkol sa isang tao na dati raw niyang tulungan pero ngayon ay sinisiraan siya? Gumawa ang ingay sa social media ang latest Instagram story ng actress na si Julia Montes. Tinutulungan mo noon, sinisiraan ka na ngayon sa club, diba? Caption niya sa post. Pabasa rin na may patama pa ito sa taong tinutukoy niya na ang sabi ay oo, ikaw alam mo kung sino ka, face with an emoji, anya pa. Mga tao talaga, monkey emojis. Dahil dyan maraming netizens ang nag-react at ilan pang nakaka-relate. Narito ang ilan sa mga nabasa namin. Ganyan talaga buhay. Tinutulungan mo noon, kinakalabanan ka na ngayon. Sigurado akong mga chismosang netizens yan na naniniwala sa mga fake news at satire fake quotes o kaya naman isang alagad ni Christy Shrek for me. Binigyan noon pagtalikod sisiraan ka. Kapal ng face na o diba? Kahit artista nakakaranas ha. Wala talagang pinipili ang mga inggitera at feelingera ha. Magugunita noong nakarang buwan lamang nang maging usap-usapan si Julia at ang rumored boyfriend nito na si Coco Martin. Ito ay matapos mag-viral ang ilang retrato ng actress kasama ang isang batang babae na tila nasa edad 5 na dumating sa airport ng Puerto Princesa, Palawan. Bukod sa chikitang kasama rin sa picture si Samuel B. bilang sisimula na nila ang shooting para sa pagbibidahang serye na Saving Grace. Naging agaw pansin ang batang babae at si Julia sa litrato kaya muling nabuhay ang chika. May anak sina Coco at ang actress pero agad namang nilinaw na ang batang babae ay kasama rin sa mga bibida sa serye.